Hi guys! Kumusta kayo? So I hope na okay lang kayo despite nung mga nakaraang araw na meron tayong mga masamang panahon. This video guys, gusto ko lang na i-share sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos. Tapos yung himala na lagi nating hinahangad or inaasahan araw-araw na hindi natin napapansin na everyday pala na gumigising tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng himala. Kasi minsan hindi natin nalalaman or nanonotice kasi nga siguro yung himala na gusto natin is mas mas mataas, tapos mas tawag doon, not achievable kumbaga. So this video guys, gusto kong i-share sa inyo yung everyday na himala na bawat ginagamit namin siya, bawat basta every time na nakikita ko siya, it reminds me of how God is really gracious, kind, at ano pa ba, mapagmahal syempre, of course. So way back guys, bigyan ko lang kayo ng context nung gusto kong i-share sa inyo. So way back guys, when I was in college, I dream of having a bicycle, ayun, bisikleta. Kasi sabi ko noon, yung school namin is medyo malayo sa bahay. So sabi ko noon, gusto kong magkaroon ng bisikleta. And when I woke up every day, lagi kong minamanifest yun. Pero it didn't happen. Pero of course, syempre nakakamit naman tayo ng bisikleta. So when I finished my college school, ay nagmanifest ako magkaroon sana ako ng motorcycle. And because of determination and the help from my mother, ayun, nagkaroon ako ng motorcycle. At laking pasasalamat ko noon kasi dahil sa motorsiklong yon, which is I still have today, ay naging ano ako, flexible, naging alam mo yon, yung parang kahit saan ko pumunta, kahit anong gusto kong gawin, magagawa ko siya, especially kung saan mga lugar na gusto kong puntahan, lagi kong nagagawa yon. So to cut the story short, nung kami ay nasa Manila pa, hindi masyadong kailangan, pero naiisip ko na rin siya kasi nung ayun nga, nung magbuntis ang misis ko, nakikita ko na nahihirapan siya na sumasakay sa motorcycle, and because of her conditions also, marami nagsasabi sa amin na ayun nga, delikado ang sumasakay ng motorsiklo kasi nga parang naaalog yung kanyang ovary, something ganon. Pero syempre, what can I do? During that time, wala talaga, as in kahit anong gawin ko, hindi talaga. So basically, we rely on the motorcycle that we had. Pero syempre, everyday nagpapasalamat pa rin kasi nga yung inuuwian kasi namin is malayo sa daet. So dahil alam niyo yun, daming nagaganap everyday, kailangan lumabas ng bahay, may kukunin ganito, magtatrabaho, etc. So that is our means of service para mas hindi mahihirapan yung bawat isa sa amin, of course. Then when we came back here in Bicol, nagmanifest ako, at syempre everyday din na minsan nababanggit ko sa Diyos na sana magkaroon kami ng tricycle. So because of that, of course, kung alam niyo yung law of attraction, so parang ina-attract ko siya. At the same time, iniisip ko na rin siya, so I computed how much will be the cost to have a sidecar. Kasi ang plano ko noon is yung motorcycle ko, kakabitan ko siya ng sidecar. So upon checking, upon the canvassing, so nasa 40,000, 35 to 40,000 and up yung presyo ng sidecar. So almost decided na ako na kumuha ng sidecar. So syempre, kahit paano may kaunting ipon, at the same time yung hindi kakayanin doon sa ipon namin, we plan to borrow money. So parang ganon siya. Pero napakabuti ng Diyos, alam nyo ba yun? Kasi He really direct us to the right people
na alam mo yon, ibigay talaga yung nararapat para sa amin. I'm not complaining, pero alam nyo kung paano mag-isip ang Diyos na bibigyan ka niya dahil kailangan mo, hindi dahil gusto mo lang. So again, to cut a story short, so naghahanap ako ng sidecar nga na mas mura. So nagche-check ako, nagtatanong-tanong, etc. So eventually my sister, shoutout naman sa'yo dyan, sis Glenda, so nabanggit niya sa isang kaibigan niya na si Tonet, ayon, na binebenta niya pala yung matagal niya nang naging service sa kanyang mga anak sa paghahatid sa school. So dahil malalaki na kanyang mga anak, so nakatenga na lang yung tricycle sa kanilang bahay. So ayun, so tiningnan ko yung tricycle, tapos it comes with hindi yung itsura pero yung alam mo yung parang sentimental value, kasi ako guys yung tao na may pagka-sentimental din. So I value those things na alam mo yun, pinaghirapan, tapos dahil doon nabuo ang siguro mga pangarap, ganoon, mga experiences. So kaya nung makita ko yung tricycle, syempre dahil matagal na siyang hindi ginagamit, flat yung gulong, marami ng kalawang, etc. Pero yun, I decided to seal the deal. Ayun. So nagkabayaran kami, ako nag-asikaso ng deed of sale, tapos syempre ako pa rin magpapatransfer ng ownership, etc. Pero ang point ko lang guys, kung bakit ko ito sinishare sa inyo, kasi may mga hinihingi tayo sa Diyos. Tapos yung hinihingi natin sa Diyos, gusto lang natin na ibigay niya sa atin na hindi tayo gumagawa ng paraan para makuha yung gusto natin. Pero really, God works in mysterious ways dahil alam niya yung nasa puso. Siguro namin, siguro especially ako, kasi ang pinaka gusto ko talaga kung bakit gusto ko namin magkaroon ng at least 3 wheels o tricycle na to, kasi para maging komportable si Mrs. Siyempre sa biyahe namin. So ayoko kasing nasa likod lang siya, tapos alam mo yon, ang tawag doon, yung parang nakabuka ka tapos naka ano lang sa motor, 'di ba? Parang basta mga ganon. So ang nasa isip ko palagi is at least kung sakali man magkakaroon kami ng 3 wheels, magiging komportable na si Mrs. And alam nyo ba, ang isa sa nakakagulat pa, nung makuha namin tong tricycle na to, doon din na found out ni Mrs. na buntis na siya. So, alam niyo yun guys, yung it's not a coincidence, I believe, because I think God really prepared this moment na magkaroon kami ito. Sensya na, naiyak ako. Sa iba, parang syempre titingnan nila yung itsura ng tricycle, syempre gusgusin pa. Siyempre, we need to, tawag doon, iplano lahat. Although I already asked for tawag doon, yung aayusin yung body parts ng tricycle na to, pero it will cost us like 5,000 pesos. Pero depende pa rin sa gagawa. Pero nag-canvas na ako dyan guys. But anyway, nasa plano yon. Pero yun lang yung gusto kong i-share sa inyo na how God works in our needs. Kaya every time na makikita nyo siguro sa kalsada itong tricycle na to, ako every time na sasakay ako dito, napaproud ako kasi ito yung fruit of labor namin ni Mrs. Kasi ito yung mga oras na nagtatrabaho kami as event coordinator, like 15 hours, 17 hours. Ito yung mga naipon na pinaghirapan namin ni Mrs. And we do the job responsibly. We always try to deliver our best, especially sa client. So kaya, every time na makikita nyo ako sa kalsada na dinadrive ko ang tricycle na to, sana hindi lang ako yung nare-remind na how God really gracious, really kind and good. Sana kayo din, kasi lahat naman ng gugustuhin natin sa buhay, kung pagtatrabahin natin, ibibigay siya talaga ng Diyos. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Pero sa akin kasi, beyond that words, it always remind me na napakabuti ng Diyos. Kung alam lang ninyo, yung mga pinagdaanan namin ni Mrs. as in, super grabe ang struggle namin. Pero I believe that God really put us this way, put us on a situation na may isip namin na nangyayari ang lahat hindi dahil sa strength namin, hindi dahil sa gusto namin, kundi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa plano niya. So I hope when you watch this video of mine, kung ano man pinagdadaanan nyo, it will remind you na kapit lang, laban lang. Tapos kung ano man magustuhan natin, pagtrabahuan natin, because really, God is good. God is really gracious and kind and loving. So ito guys, yung gusto ko ipakita sa inyo na tricycle, na body ng tricycle, na ipinagmamalaki namin. Na ay, pamilya, ito yun guys. So ito guys, yung ating tricycle. Shout out naman dyan kay Tonet. Ayan. So napaka-memorable nito sa kanya. Pero dahil ayaw niya na medyo, syempre, masira lang ng tuluyan, kaya binigay niya sa amin. So thank God. Salamat po Panginoon sa biyayang ito na nagiging komportable yung paggalaw namin everyday, lalo na kung lalabas kami ng bahay. Ayun lang guys. Thank you so much. And I hope may natutunan kayo sa video na to. Bye bye guys.